Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippines Standard Time, 1:03 sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi, pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, sa kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babae ako. Good afternoon. Masama nga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Dulot ay pagunlad sa kababaeng ipatutupad sa usaping Mga biyan, adlaw kita subong sang Martes, Abril 7, tuig 2026. Welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babayi Ka. Pinagkailan pa man. Babae ako. Sa kinaandan mga biyan, mag-aup na kita tutubla 1:55 subong nga hapon, kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuan ako. Mga biyan, nahauna kita subong Tuesday sa bulan sang Abril. Ako si Juana, babae. Dosang San-O lang no, nag-imbukada kita sang bulan sang Marso. Kung sa diingin sa ulog naton ang National Women's Month. And here we are mga biyan, no, ika-4 na nga bulan sa tuig 2026. Mga biyan, sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, isa ka espesyal nga bisita ang aton naman nga makaupod sa pagpangalagad sa programa Babayi Ka. Pamatian naton mga biyan, no, ang istorya, ang personal nga journey sang isa no ka miyembro sang aton man nga Philippine National Police o kon PNP. Ina profession no nga mostly dominated by men. May ara kita mga abyan no nga kababaihan nga nagaserbisyo. O kon member no sang aton nga PNP. Ganihibaloon naton mga abyan no, ano bala no ang nagtulod sa iya para nga ti mag serbisyo no sa komunidad. O nga abala nagsulod siya no sa PNP despite nga this hambal gani no this profession mostly dominated by men. Ano ang iyang istorya, ang iyang eksperyensya Babae ako ka. bilang isa ka babae no nga miyembro sang aton man nga PNP. And recently mga abyan no, bilang culmination man sa aton nga pagsaulog sang National Women's Month, ang aton nga Police Regional Office 6 Isinusulong naghiwat mga abyan no sang ilang patan sa mga culmination activity kag isa diri mga abyan no sa kahirap ang kalusugan
taglay, pakikipaglaban. highlights ang siniman nga aktibidad mo ang pagpadungog no sa mga babayi nga mga police officers or those outstanding nga mga police officers. And isa mga abyan no ang aton nga bisita sa ginpadunggan sang aton nga PRO6. So before ko no i-introduce bala ining aton nga bisita subong nga hapon, magakuha kita anay sa pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa aton mga biyanpiyak nga linya, si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa subong adlaw sang Tuesday, April 7, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over northern kag central Luzon. Diri naman sa western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat ug panag-uob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa makanay tubtub makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ginang alas 5:43 kag ginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index ay posible magalabo at 40 tubtob 42 degrees centigrado. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Padamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, as of 1 p.m., ano bala no ang pinakamataas naton nga na record nga heat index subong nga Martes? Ma'am, ang yara sa may 40 degrees Celsius, ma'am, ang pinakamataas natin nga na-record. So, nakuha natin na kaginang alas 11 sang aga. Ma'am Lenore, may no, ano ba lang epekto no sa lawas ng isa ka tawo sa siniman nga 40 degrees Celsius nga heat index naton? Well, posible kita man maka-experience sang heat cramps kag heat exhaustion, and then sobra ka pabalad sa init ka adlaw, posible man magalid into heat stroke. Ma'am Lenore, for this week no, kamusta ang aton nga mangin weather, and at the same time no ang forecasted naton nga heat index diri sa aton sa Western Visayas? Well, ma'am, base man sa aton nga extended weather outlook, generally fair weather man kita, ma'am. Ang 40 degrees Celsius naton, Ma'am Lenore, posible no until May mataas pagid or line of 4 kumbaga no ang aton nga ma-record nga heat index. Yes, ma'am, posible ma'am makalabot sa amo na nga 40 to 41, 42 nga degree Celsius ang malabot na. Okay, lastly Ma'am Lenore, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang kita, stay hydrated, mag-inom kita sa madamo nga tubig. If possible, likawan na natin magpabulad kid sa init adlaw, kag magsuksok lang kita sa mga lightweight, light-colored clothing, kag magdala din mo sa protection sa init. Okay, with this Ma'am Lenore, madamo gyud nga salamat kay sa liwat, maayong hapon sa inyo dira. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulon sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So yara na kita no sa tig 40 degree Celsius nga heat index. And according kay Ma'am Lenore no, nalabot naton ang maximum heat index subong nga Martes na. So pila sini sa mga epekto no sa aton nga lawas ang heat exhaustion, heat cramps. Gani no kung mga wala kamo sa mga importante nga kaladtuan, much better gid no nga magstay sa inyo nga balay or perhaps no obrahon ini before 10 a.m. and after 3 p.m. By the way ha, during Semana Santa, perti kainit ang aton nga nabatsyagan, pero despite that mga abyan no, diri nato nakita nga hugot gid no ang pagtuo
tay pagunlad sa kababaihan. Sang aton nga mga pumuluyo kiti despite no sang mainit nga panahon, madamo sa aton nga mga kauturan ang nag-upod sa mga nanoytuhay nga mga religious activities. Lakip na dira no ang pagtaltal, ang prosesyon, ang pagbisita iglesia. Na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko sino Nakita naton mga abyano nga despite this hot weather, sigawan, sino man ako. nagapangibabaw sa gihapon ang pagtuo sang tag sa kaisa sa aton. Diri mga abyano sa aton sa Western Visayas, ang aton nga PRO6 wala sang may na-record nga major incident, and amo inaano ang aton nga pangamuyo during our Semana Santa nga wala nun sang may ma-record nga major incidents. So kudos no sa aton nga mga PNP personnel kag syempre sa ibang pagid nato no nga mga government agencies Sa buong bansa nga nagbuylog no para nga mangin peaceful ang aton yang Semana Santa. And speaking mga abyan of PRO6, subong nga hapon, may kakayahan, malakas ang loob. makaupod naton mga abyan no ang isa sa mga recently padunggan sang aton nga PRO6 sang medalya ng kasanayan for outstanding PNP female personnel. Bilang culminating activity mga abyan no sang aton nga PRO6 sa Women's Month sa bulan sang Marso, naghatag diri no sang award ang aton man yang PRO6 sa mga outstanding PNP personnel. And we are glad mga abyan bangod subong nga hapon makaupod nato ng isa sa mga awardees sang PNP tabok kita anay sa isla sang Guimaras. Babay ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Ang aton mga abyan no nga dinapit nga bisita ang Women and Children Protection Desk Officer sang Guimaras Police Provincial Office. Amo man no ang Chief sang Provincial Investigation and Detective Management Unit 1 sang Guimaras PPO. Makaupo naton mga abyan sa dili lang madugay si Police Lieutenant Colonel Marie Faith Soperio. I'm sure no sa mga kauturan naton diri sa syudad sang Iloilo, hindi bag-o na no ang pangalan ni Ma'am. Bangod nga nagpangalagan man diri sa aton sa Iloilo City Police Office ang aton nga dinapit nga bisita. Baluon naton later on mga abyan no ang iyang para sa karamihan. journey no bilang isa ka pulis Sa kababaihang ipatutupad sa isa ka profesyon no nga mostly dominated by men. sa kabataan. Anong iya no nga mga experiences bilang isa ka babae nga pulis? Akong may panindigan di matitinag kailan. Ano no ka budlay no balaan naton mga abyan no ang aton nga mga chief no or ang nagahandol sa nga WCPD hindi lango-lango ini ang ila nga obra. So pamatian taman later on sa aton no nga chief sang WCPD dira sa Guimaras PPO. Ang pila no sa mga kabudlay niya sa paghandle no sang sini nga mga kaso. And of course, pangayo man kita no sang iyang tips no o kon mensahe for those no nga mga kababaihan nga luyag man no magsulod sa PNP. Ang hamon ng buhay dito. So bantayan mga biyan sa aton nga pagbalik makaupo na nato ng aton nga bisita si Police Lieutenant Colonel Marie Faith Soperio, ang aton nga WCPD Desk Officer o kon WCPD Officer sa Guimaras Police Provincial Office. Nag-isama no sa mga padunggan sa PRO6 sa PNP Efficiency Medal Award o kon medalya ng kasanayan. Mga biyan magabalik ang programa, babay ka. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floral clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, 1:19 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka, kagakong inyong alagad, Marian Grace Erenyata. Mga biyan, as mentioned earlier, subong nga hapon isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa pagpangalagad sa programa Babay Ka. Layunin, karapatan sa mga usapin. Recently mga biyan, no, ang aton nga Police Regional Office 6 gimpadunggan ang pila sa mga babae naton nga mga outstanding PNP personnel. Ginhatag mga biyan nga medalya ng kasanayan sa aton nga mga awardees, and we are glad mga biyan bangod subong nga hapon makaupod nato ng isa sa mga ginpadunggan sang aton nga PRO6. I believe no yari na sa aton nga Zoom, ready na no sa aton nga pakighinon anon subong nga hapon ang aton nga bisita, ang aton nga Women and Children Protection Desk Officer sa Guimaras Police Provincial Office, CMB Police Lieutenant Colonel Mary Faith Soperio. Hello ma'am, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, sige. Hi ma'am, good afternoon. Ma-request guro kami ma'am Faith no to i-on natin ang aton nga microphone. Ayun. Loud and clear. Yes, ma'am. Good afternoon sa liwat, ma'am Faith. No? Thank you so much for saying yes nga makaupod ka nawon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. So, isagid ka maayong hapon, mainit-init kag maayong hapon sa tantan nga tagpalamati sang aton nga istasyon, no? Kag sa inyo tanan, ma'am, sa inyo man dira sa inyong istasyon, no? Thankful man ako kay invite ninyo man ako to share man, of course, sang empowerment sa isa ka babae, no? Although tapos na aton nga Women's Month. Yes. However, wala na yaga end. Pagtinguhan naton yung ma-empower ang pareho naton yung mga kababayenhan. Yes, correct So, na, ma'am. Yes, despite no nga tapos ng ating Women's Month, every day should be celebrated no as Women's Day kumbaga, Ma'am Faith, no. Sige, Ma'am Faith, una sa tanan no, pwede mo bala no mapakilalang imo ka ugalingon no, taga diin bala si Police Lieutenant Colonel Mary Faith Soperio. Yes, sa aton mga tagpalamati, no. Ako gali si Police Lieutenant Colonel Mary Faith Soperio. Actually, natawo ako sa President Rojas Capiz. Pang nagdako ako sa Siniquay, Lapus, Iloilo City. And nag-eskwela ako sa akon nga elementary dira sa La Paz. Then nag-high school ako
dira sa Halandoni. And of course, I took my bachelor's degree dira sa University of Iloilo as sa College of Criminology. Yes. Pero currently, Ma'am Faith, you are assigned dira sa Guimaras Police Provincial Office. Yes, I am currently the Chief of Provincial Investigation and Detective Management Unit. At the same time, concurrent kung Mhm. Sige. political nga human rights. So, amo na siya tatlong atong designation. Amo na Yes. siya. Yes. Pero ma'am, I believe no si Ma'am Faith, kaagi ikaw assigned diri sa aton sa Iloilo City Police Office. Mm. That was 2011. During the time, I think, bago ako graduate sang lateral entry ko, I was assigned there until 2017. So, WCPD officer man ako dira sa Iloilo City Police Office. And of course, madamo man kita sa nainimo dira, na-contribute Yes. dira sa Iloilo City during that time. Yeah, sige. Ma'am Faith, luyag ko no, hibaloon no. Ano bala no ang nagtulod sa imo, Ma'am Faith, no, nga magsulod ikaw sa PNP hambal nato no, this profession is mostly dominated kadiya Ma'am Faith no sang kalalakihan, but what push you no nga magsulod sa PNP? Was this your dream na halin sang una nga mangin isa ka pulis? Well, with all honesty, of course, ang pinagikauna nga reason nga nagsulod kita kinahanglan tagid nga mag-ubra. Hindi. I came from a big family. Ikaduha ako sa pulo namon nga mag-ulutod. Ang akon nga iloy isa ka substitute teacher during the time. And my father was a carpenter. So kinahanglan ko nga immediately makaland sa job. And luckily, nakasulod ako sa PNP service ang 1998. Pagi man, of course, ang pagtinguha naton, kapag pangamuyo, ganyan kinahanglan makaubra ako para makabulig ako sa akon yung mga kauturan. And thankful gid ako kay gin-bless man ako ni God. Pero Ma'am Faith, no, 1998, during that time, Ma'am Faith, no, madamo na bala sa mga kababaihan nga nagpursu, no, or luyag nga mangin isa man ka pulis? Yes, during that time, gamay pa lang ang mga pulis. In fact, after my graduation, after a year's on training, pag-abot ko diri sa Guimaras, because here in Guimaras ang first kong assignment, Okay. pag-abot ko diri, kulang gidya kaayo ang mga WCPD or police officer nga babayi. That is why sang na-assign ako diri sang police officer 1 ako, nagland gid ako sa nagakalain-lain nga mga trabaho. That includes, of course, other than WCPD, nag-PCR ikaw, naging operatives ikaw, Okay. tanan na nga trabaho ko during the time kay kulang kaayo ang mga babayi sa estasyon and even sa head national sa provincial nga office. Pero the time, Ma'am Faith, no, wala ikaw na discourage nga mangin isa ka pulis, no, considering nga balaan natin kung ano ka buglay, kabugat, no, ang trabaho sang isa ka pulis. Well, ma'am, because siguro, ma'am, sa akon man, ma'am, nga prinsipyo, kag sa akon man nga goal sa kabuhi, for me, kung ano, matter how difficult it is, kinanglan ko siya i-survive. There are, of course, being in the police service, very challenging gid siya. Yes. Lalo na pagbabayi ikaw, yet very fulfilling man siya. Kay, for me, I was able to do my best as a law enforcer, as a babayi man, no? Nakakontribute gid ako, for me, nakakontribute man ako sang dako para ma-reach out kung man ang pareho kung man nga kababainhan. So that is why no matter how challenging it is, I believe nga kaya ko siya, and I'm already in 28 years in service. Wow. And I'm still planning to continue to work with the PNP. Yes. Pero ma'am, sa imo nga family, may ara man nga mga pulis, or ikaw, you are first in your family or among sa inyo nga mga siblings nga nangin pulis? In fact, ma'am, my family are usually teachers. From my mom and sa akong tatay. Ang kay mama ko naman, actually mga ano sila, mga Philippine Army. And as far as I could remember, ako ang pinakauna nga nagsulod sa Philippine National Police sa amon nga family. Then nag-follow ang akon nga mga siblings. Nga siya. Pinakauna nga nagsulod. Yes. Pero how did your parents react, ma'am, no, nga gusto mo mga pulis kiti hambagan ni mo no kalaban ng mga teachers no in teaching profession, but
Paano sila nag-react sang naghambal ikaw no nga gusto mo mangin pulis? Wala ba nila, dito pang lalaki na nga trabaho, kaya mo? Kung wala Mhm. sang problema, basta may dedikasyon ikaw kag willingness to do so. For me, kasi wala man ma'am sang mabudlay kung determinado ikaw na sa Yes. isa ka bagay. And of course, ara na ko sa serbisyo, naging model ako sa ako ng mga siblings. Mhm. Kaya gusto man nila nga mag-follow sa ako nga path. That is why nagsulod man ng iban sa service. Oh, Siya. so currently, may ara ikaw mga utod nga nag-serbisyo man, ma'am. Yes, ma'am. Mhm, Yes, mhm. Miss Anne. Yes. For 28, Ma'am Faith, no, for 28 years, Ma'am Faith, no, ano ang makonsider mo nga rewarding and challenging part of being a police officer? Of course, moms, entering in the world of men, no, hamba Mhm. natin gani, tama siya. Isa ka very tough nga job. Yes. And you have to, of course, to fight, of course, no. As all we all know, before, sang una, ang PNP abi, wala pa masyado na mainstream ang gender and development sa organization. And because of that, medyo limited ang opportunity para sa amon nga babae. Medyo nakakahon lang kami. Most likely, bangod, as mentioned before, kay gamay kami, ibot na ikaw sa secretarial nga posisyon, Yes. diba? Or pang-office, or like taga taga serve sang kape, do something like that. O dahil kay ikaw mo ng babae, ikaw serve asang kape. That was Yes. before. That was before na. And of course, may mga tawag kita nga glass ceiling, hasta ka lang da. Yes. Ang imong kapasidad because babae ikaw. Yes. However, ma'am, no, because nga nagpursigigid kita, kag-improve naton ang aton nga worth as a woman, of course. No, kay I believe, no, ako kapatigid ako nga ang kada isa ka tawo, babae ka man o kung lalaki, may kapasidad gid ikaw nga pwede mo siya i-share sa isa ka organization, Yes. sa isa ka trabaho. And I prove my worth, of course, ma'am. As you can see, no, na-reach ko actually, wala ko man dream nga mangin officer ako during that time. However, the opportunity na knocks sa akong nga door, and I grabbed the opportunity and I proved myself nga kaya ko siya i-reach ang among sina nga level. And of course, with other than that, ginpakita ko man ang mga posible ko man mag-contribute sa organization. Yes. Ano siya, ma'am. Pero ma'am, comparing no sa mga 10 years ago or 20 years ago siguro ma'am no, may ara na bala pagbago on the way no nga ginatreat ang mga police officers naton nga mga kababaihan? Yes, ma'am. Yes. Dako na gid man ang pagbago. In fact, madamo na kita sa mga chief of police nga babae. Yes. Even here sa Guimaras, may mga chief of police na kita nga babae. May ara na sa mga staff nga position, like me, staff nga position. Kung sa regional nga office, may ara na kita dir ang mga regional staff nga position. And in fact, may mga generals na kita nga babae. Yes. So dako na gid ya ang pag-change na kag pag-acknowledge, of course, ang contribution sa babae sa PNP service or other law enforcement agencies or other government agencies. And I believe, of course, being the WCPD man, as women's rights advocate as well, Yes. I believe man nga ang isa ka organization o ng isa ka agency or isa ka government agency, hindi siya complete kung wala sang contribution sa isa ka babae. Yes. So gapatigid ako yung mga no matter what, or biskan ano man ang imong standing sa kabuhi, or babayi ka man, no, gapatigid ako nga tanan o kada isa kag isa sa ato may makontribute gid ako. Yes. Ma'am Faith, bilang isa ka WCPD officer, no, ano bala ang mga katungdanan sang aton nga mga officer, no, for the information sang aton nga mga tagpalamati, no, and how tasky or kabudlay, no, ang pagiging head, no, sang aton nga WCPD? Pag about ma'am sa WCPD, you know what, when you are dealing with cases of WCPD, Yes. it is not just a mere nga you are looking into the law, but you are also considering the different aspects, no, especially sa aton nga client nga ginauyatan, no. Kung nagauyat ikaw sa case ng WCPD, dapat may
may character ikaw nga naga-empathize ikaw, may nga empathy, may compassion ikaw nga at nga character, no? Kag i-apply mo gid ma'am ang listening nga heart nimo dira sa pag-accept pagbato pagpamati mo sa ilang nga mga complaint niya na being there in the WCPD, being in WCPD for 20 years ma'am. Nakita ko ang nagakalain-lain nga situation sang kababayan, and this is also one of the reason why I stayed sa WCPD, no? Kay nabal ko nga damo pa ko pwede i-reach out kag i-empower babae. So challenging gid siya ma'am actually kung bikan sa WCPD kay you're not only looking into the evidence. Yes. Naga-touch ikaw sang life kag sang Yes. heart sang isa ka client nimo. Not only sang client mo, pwede pagid ang iya nga kabataan or ang bilog niya nga family. So hindi siya man basta-basta mangin WCPD, no? Kaya gina-recognize ko gid ang effort sa mga WCPD naton kay even the personal life nila halos isulod na nila dira, no? I-indulge nila sa work nila as WCPD. No, kung investigador ka ma'am, no, general investigator ikaw, your role is to solve the crime, like for example murder, no? So mangita ka evidence, prove ka sang guilt, file in court, di ba? Solve ang case. However, when we talk about WCPD, it's beyond that. Yes. Ang pwede mo mahimo as law enforcer, as WCPD officer, no? Kay dira ma'am ginatungkad mo pa ma'am kung ano ang sitwasyon sang imong nga client, Yes. ano nga approach ang pagahimuon mo, ano ang immediate need nila, paano pagid ang future nila, and paano mo sila may empowered, no, para makatindog man sila sa ila kaugalingon. So very deep ma'am ang trabaho sang isa ka WCPD. Kay ang work as a WCPD is more on the creation of the family, building of the family. So na-misinterpret ina sang ibang ipaghambal ka sa WCPD nagaguba sang family Yes. kay kuno kami ang ga-file sang Ga-file case, kaso sa yes. mga partner, Oo. but it's not ma'am. In as much as possible, we work because we want to build a family and not to destroy the family. Yes. Ma'am, tira sa Gimaras, no, ano ang mostly nga mga cases nga ginahandle, no, sang aton nga WCPD? Well, for us here, actually gamay ang mga cases namon diri sa Guimaras because we work of course every day para mangin aware ang aton nga community. However, can totally stop the crime, no? Ang common namon ang ginahandle mga vowsy man nga cases. Vowsy siya nga cases. So common na siya nga mga crime like away mag-asawa, financial struggles like ano nila mga reklamo nga wala non-support, mga amo na siya nga mga kaso. However, commonly man of course sa nisilig naton ang aton nga mga client mangun nga mag-asawa gani ginaistoryahan nila ang ilang nga mga kaso, ang pinamilya nila, pero wala kami ma'am ga-encourage actually sang settlement. However, Yes. pag sila ang nag-decide, wala man kita choice, amo na siya. Pero may ara, ma'am, or kalabanan bala sa mga cases nato naga-prosper good, ma'am, no? Yes, ma'am, may prosper gid siya nga kaso. Especially kung nang isa ka babae, ma'am, empower na siya. Okay. Empowered na siya. Man-know niya na ang worth or ang value niya Yes. sa iya kaugalingon sa iya kabuhi. That's the time nga isa ka babae nagapursue gid sang case. No? Pag nakita naton nga daw ka weak pa sa iya, continue ta siya nga empowered sa iya nga these are your rights, this is supposedly nga ang imo nga sitwasyon, and you should dapat man nga tan-awon man naton ang sitwasyon sang aton kabataan. Wala hindi kita mag-stick sa isa ka situation mo sa diin nga makahalit sa aton bugos nga family kag Yes. especially sa aton kabataan kag naga-stop sa aton para mag-grow as a person, as a woman. Pero ma'am, was there a time no nga hambagan nimo no ang pagiging WCPD officer hindi lango-lango no, challenging katama ang ini nga role nga inyo kumbaga or katungdanan ninyo no nga mga officer naton? Was there a time ma'am no nga do ginakapoy ikaw nga do nabatya ka mo nakapoy ikaw and just thinking nga to run away na lang ma'am no sa siniman nga mga kabudlay nga imo nga na-eksperyensyahan? Ma'am, actually, pag nag-WCPD ka, ma'am, bagi kita nga, draining siya kaayo. Kaya because you are listening, you are observing, you are
thinking on paano mo ma-address ang problema sa isang kababaye. So, bagang ba siya nga problema, siya hindi lang naging tapungol siya, kung may sakit sa isang husband, kung sa partner niya. Ma-follow na paano ng kabataan ko, Yes, paano ko sila yes. pakanon, paano ko sila eskwelahon, ma'am, wala kami bugas subong, ay ma'am, diin kami makadto subong, ay ma'am, may masakit pa ako, ay ma'am, those are the things na sunod-sunod ina siya, ma'am, once nga may case ang WCPD. So, very draining ina siya, ma'am, kakapoy ina siya. When I was a rookie before, P1 pa lang ako, I admit nga may difficulty man sa part ko nga mag-balance Yes. the time. May time ganyan pa na gusto ko man magsinggit, gusto ko man nga kumbaga na-absorb mo ma'am Yes, no, ang yes. tanan yung mga as I think siguro believe psychologically ang pain nila, Yes. ang stress nila na-absorb mo man. So, there are times ang ginahimo ko naman magwa ako alone and I'll go to somewhere sa malinong nga lugar and I shout very loud para ma-release na siya, then back and normal. Kaya di ba ma'am, once every time pagsulod ang client sa opisina mo, Yes. bisan ano pa na yung ma'am, kung ikaw WCPD, no matter ang burden mo, ang problema mo, Yes. once nga mag-talk-talk na sila, always prioritize gina sa ila nga concern. So masulod gina sila pag panuktok balaan mo na nga problema. So ang approach dapat ako ang ano naman sa gihapon. Good morning ma'am, ano Yes. mabuli ko sa inyo. Biskan mamabugak na kayo imong balatsyano Yes. na gina-care personally. Dapat, yes ma'am, ano ang maalagan ko si imo. Okay, tipa, ano gusto mo ang pwede namon nga ma-extend nga help? Ang muna siya. So, dira gid ma'am nga kinanglan kabalo kagid magdala sa ina nga mga nga sitwasyon. Yes. I remember, ma'am, no, ang sa siningin mo nga ginhambal, no, I remember ang ginhambal ni Ma'am Ruth Laudato, no, na-interview ko si Ma'am Ruth, no, kinahanglan i-separate, kumbaga, no, ang personal nga balatyago nimo bilang isa ka pulis, no, ang problem nimo sa family once nga magtubang na ikaw sa imo nga client. But sa imo nga part, ma'am, no, apart from this, no, nagasinggit ikaw, paano ang imo nga me time, kumbaga, ma'am, no, after work, ano ang ginaubra nimo? True. Si Ruth actually is one of my, ano dati, upod man eh. So, samon man, kami man ang nag-grow together ni Ruth. Yes. For me, one thing nga naka-help man sa akon with those stress nga ginahatag sa aton sa trabaho naton is of course yung family. Yes. So actually, ma'am, ang may me time ko gidya is magstay sa balay, mag-videoke, or to pamper myself like massage, amo na siya, or road trip with my daughter or with my husband, amo na siya lagaw-lagaw sa mga new places nga different para nga sa akon nga usual or daily nga task. And of course talk with some friends, amo na siya. And kung before nang ginadala ko sa balay, no? Ang akon nga stress pag may lang nga problema, ano ka na, singke ka na, no? Mambala ko, hindi ko pag-istoryahan, ganyan ang ulo ko, ka na sa una, no? And I'm very, very lucky to have my husband as well. Tinaba siya, ma, kung ano ang problema mo sa balay, sa office mo, hindi mo pagdalon. And I realized na correct din siya. Yes. So that was the time nga sabi ko, I need to adjust myself. Yes, there are many things to do nga hindi ako ma-stress, kaya hindi ko madala ang burden sa work ko sa balay. So, I changed those attitude and of course, right now, kayang-kaya ko na i-manage. Pero ano ang reaction, ma'am, no, sa imo nga husband or paano niya man, no, or paano niya ikaw ginasuportaran considering no nga balaan naton ang very tasky no ang inyo nga work as police personnel, no, balaan naton even during holidays do wala gani kamo mga holiday even canceled gani, ma'am, no, ang inyo panya nga Yes. mga leave. Pero paano niya ikaw ginasuportaran? Yes. Very supportive din ng husband ko sa akon. Kay, pagamba na siya, take a leave. Mamba na siya sa akon, ma-leave ka man, malagaw kita, mag-go kita somewhere this. So, plan ako sang akon nga leave. Ang ginahimo ko na, ginapangita na namon kundi na mga possible places na pwede na kadtoan. And, with him and sa ako nagalakat na kami so travel na kag wala sang contact so nga kay gusto ko gid nga enjoy ang moment nga naka-leave ako for 3 days for 5 days ang na kay pagbalik syempre alam na but of course financially very supportive man siya sa akon no na
taga-dulong sang ako niya panyaga kung bala niya hindi nako kapuli. Dulungan ta kada. Ginapa nakulit siya pa ko na. Nakulit siya ko nga hindi may dulungan ta kada panyaga lapit man lang na siya. So very thankful gid ako, very supportive siya. And kung bala niya may burden ako, minatalk niya ko. Tapos naman siya, ano na siya ang natabuhaw. Ako mambal pa ko na kung kaisa. Nag-ara naman, nagmarites ka naman. Naman na kayo, sa police service kung kaisa, you are trained not to talk, di ba? Yes. To talk. However, sometimes we need those small talks para ma-release man nato ng aton nga burden. And thankful gid ako kay ara siya, ara man ang mga family ko nga at my back na nagawa support gid sa akon sa mga needs ko man kag in times nga daw gabi na gid ang burden ara sila yung mga tagang anak of course na siya. Ma'am, recently isa ikaw sa mga nakabaton sang awards ang aton man nga Police Regional Office 6 ining medalya ng kasanayan for outstanding female PNP personnel, ma'am, no. Ang ini nga pagbaton sang sini nga award, ano ang buot silingon sa imo sini Ma'am Faith? That is for me, ma'am, is a reminder for me to work harder. So for me, ma'am, award is just an award, but it's an award, reminder for me nga I have to sustain that nga mga output. I have to work harder para ma-maintain ko ang sitwasyon ang akon nga na-contribute. And of course, ang ako na ma'am nga principle is bisan wala may nagatanaw, I have to work. No, akay wala ko ma'am nga pati nga dapat i-appreciate ako sang boss ko. No, for me is ginhimo ko ni because this is my obligation, and it is my personal choice and my personal commitment man nga dapat may ma-reach out ako ma'am nga mga babae o kon client na kon sa community because dira ako ginsweldohan. And if ever nga mag-retire na ako, may mabili na ako nga ligasiya. Yes. Kan hindi ako ma-appreciate sa iban, but I believe magapati ako with God as my witness, mabalaan ko nga ginimo ko ang best ko sa akon panerbisyo sa bilang isa ka pulis. Yes. Kay sino mo award is just an award. Of course, happy ka to recognize ang effort mo, but for me, reminder, i-sustain mo na. Amo na siya. Yes. Pero kay sino mo ni ginadedicate, ma'am, ang imo nga award? First and foremost, ma'am, wala ako nakastay sa service kung wala ang Diyos. So, gina-offer ko binatanan sa iya. And of course, sa akon nga family, sa bata ako, sa mga family ko nga, very supportive sa akon, both sides. Kag sa mga friends ko, sa mga co-workers ko man mga who work with me. Of course, hindi ko man kaya kung wala ako sa mga personal, of course, kay since araan ako sa staff nga level. My friends, ara sa palibot ko. Those are the blessings and those are the people who ma'am nga nag-support sa akon kasi gina-offer ko man na sa ila inang award nga na, and to the community as well nga ginaserbisyohan ko man. Kaya para sa akon ang award is just a material things. It's just material things nga dapat nag-remind sa akon nga i-continue ko ang panerbisyo ko. Yes. Ma'am, before I let you go, Ma'am Faith, no, base may ara ikaw nga unahon ko anay kwa no ang imo nga mensahe no sa tanan nga kababaihan no nga naga-experience sang kabudla, especially those no nga ginalapas ang ila kinamatarong. Yes, sa tanan nga mga kababainhan nga naga-suffer sang abuse or gintapak ang ila kinamatarong, remember ari kami nga WCPD, ari ang government nga naga-support sa inyo. Wala ka mong nag-aisahanon, ara ang pamilya ninyo. It's just a matter of going out sa abusive nga relationship, manindugan. Remember your worth, remember your value as a person, as a woman. Remember ang kaya mo i-contribute sa community. So don't think nga wala ka pulos. Don't think nga manubo ka lang. Because tanan kita, no? Saan sila nagani nila sa kanta, ikaw ay tuldok lang, kita pala riho tanan nga tuldok lang. So meaning, even kahit tuldok kita dira, nangin part kita sang bilong nga mapa. Yes. Diba? So, hindi ka magsiling nga kung wala ka dira as a tuldok nga na hindi na mangin complete ng isa ka mapa. So, amo na siya nga akong pag-set sa example. So,
Hindi ka magpaminsan nga wala ka value. Always think nga bisan ano ka pa, may value ka gina, biskan disabled ka, biskan wala ka tinatusan. Babae ka man o kung lalaki may value ka, much more kung ikaw babae dapat mo i-value ang imo ka ugalingon, no? Sa mga nakita abi naton subong, parang we are more focusing on the physical aspect na sang kabuhi, sang features ng isa ka tao, sang isa ka babae. So parang wala na siya gina-value na ang imo nga kapasidad, hindi na pag-value ang kapasidad mo, kundi kung paano ka lang nagpagwapa, paano ka nagparito, okay paano ka kagwapa, but it's not. Your value is beyond that beauty, no? But kung paano mo i-show ang imo kagalingon as a person, isa ka babae. So hindi ka magpatapak, kumbaga sa iban, especially kung nangimo na kinamatarong ang kapag ginatapak, makigbato gid ikaw ka mag-stand ikaw for what is right. Yes. How about Ma'am Faith, no, ang imo nga mensahe sa tanan no nga babae nga handom man no magsulod sa PNP? Anong imo nga ma-share sa ilang tips no or advice? As I mentioned earlier, hindi mapos magsulod sa police organization. Challenging siya, especially if you're a mom, a working wife. Very challenging siya. So from the start nga magsulod ikaw sa serbisyo, make sure nga nakaset na gid sa mind mo kag sa imong balatyago that you are ready to work in the community 24 hours 7. So kung ara ka na sa serbisyo, value yourself. Hindi kayong nakasulod ka lang bangod kay you work in different way, but nagsulod ikaw because you are something special, no? And of course, i-value mo man ang work mo. Wala na siya nagapag-separate sa aton sa mga kalalakinhan ang naton nga bilang isa pagkababae naton when it comes to trabaho. So kung willing ka gid magsulod sa organization, sa police, hindi lang bangod sa sweldo. But remember kung ano ang purpose mo, ano ang reason nga nagsulod ka dira sa serbisyo. No? Again, once you are in the service, know your worth and know your purpose kung nga ara ka sa PNP service. Na siya, ma'am. Yes. And finally, ma'am, no, before I let you go, basi may pasalamatan ikaw, no, or lugag i-shout out, take this time, Ma'am Faith, no, to mention them. Yeah. Una-una sa tanan pasalamatan ko ang akong provincial director. Nakalisensya ko siya kagabi sa pag-message mo, ma'am. Automatically message ko man siya and he says yes. Na yun, di pasalamat gid ako sa kay Sir Police Colonel Ferdinand N. Navales, akong provincial director. Sa ako ng mga tao, diri nga paghambal ko sila, you prepare automatic, may nagabutang sa laptop, may nag-open sa Zoom, may mga pang ready na sila diri sa akong tubangan. Kag may naga-picture, may video, ma'am, as requested. Ready na, i-send ko sa imong dugay-dugay. And of course, kay husband Rico man, kay nagbala niya to, una po siya, nakita niya sa post ni Major Sangrines, nakita niya, panugin siya, pero active siya sa social media, nakita niya, very supportive siya. Anong siling niya, ma? Anong pwede kami mo? So, thank you, Gid, sa kay husband. Sa anak ko man, nga very supportive niya. Every time maghalin ko, makiss ka, maghambal, I love you, ma. Na siya. Of course, ako man pasalamatan ko man, of course, si God. Kay everyday na lang, ginasustain niya man ako. Ang akong families, mga brothers and sisters ko, kay mama ko. Thank you, Gid. Kay sa mga in-laws ko man, nga ara, perlingan, nagasuporta man sa likod ko pag message ko. Ara man tayo, na siya. So thank you very much. And of course, sa imo mga invitasyon. Yes. Thank you very much. Nakibot ako kahapon kay nag-message ikaw. And yeah, sabi ko, time man of course to share man sang akong na experience and some inputs kung may ara. Yes. Para sa mga I'm kababaihan sure, yes. natin. I'm sure, gid Ma'am Faith, madamo gid sa natun-ano ang aton nga mga tagpalamati, no? And syempre, once again, Ma'am Faith, no, thank you so much for saying yes nga ma-share no ang imo nga istorya diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. And hopefully, this won't be the last time, Ma'am Faith, nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, ma'am. Thank you, good ma'am. No problem, good ma'am. But kung nakibot ka mula ang picture ko, dahil mo nang itsura ko sa buwan. Save it. Ako man siya gihapon. Yes. Yes, ma'am. I am very much willing to help kung may ara ka mo may request sa amon o sa akon, ma'am. And huli ba ka
guest ako liwat sa inyo Yes. kag maka-impart sa ibang pagi niya before ako maka-retire. Yes, 28 years in service, Ma'am Faith, no? Yes, Thank you so much sa imo nga serbisyo. Kaga maayong hapon, Ma'am Faith, sa imo. Kag syempre sa mga kopdanan naton dira sa Gimaras PPO. Maayong hapon, Ma'am Faith. Thank you very much, ma'am. Hope to see you again. Yeah, see you around. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyano, ang aton nga bisita gikan dira sa Guimaras Police Provincial Office, ang aton nga Women and Children Protection Desk Officer, si Police Lieutenant Colonel Marifaith Superio. Mga biyano, madamo-damo sa mga nami nga advice, no, si Ma'am Faith unahon nato, no, sa iya nga mention kay ina, especially those, no, nga until now, no, nakulbaan nga nakulbaan, no, nga magpangayo sa bulay sa tanan nga mga babae, no, nga ginalapas ang ilang kinamataron. Panugyan, mga biyan, kay ina, no, ni Ma'am Faith sa inyo. Hindi magkahadlok bangod, no, ang aton nga ahensya sang gobyerno, ang aton nga PNP, ang aton nga WCPD, willing gid nga magbulig sa inyo. And manami, mga binong gin-mention kay ina ni Ma'am ang iyang mensahe, no, nga hindi kita magpaminsa nga bangod babayi lang kita, limitado ang aton nga maubra bilang isa ka individual. Di naton paghatagan sang kahigayunan ng iban nga tawo nga lapaso ng aton nga kinamataron or hambalan kita, no, nga kutob lang diri ang aton nga makaya bilang isa ka babae. More than the physical appearance, ang bagani ni Ma'am Faith, no, we have so much to give. Madamo kita sang talento, may mga skills kita. And isa pa gino sa ginhambal ni Ma'am Faith, Ako si Juana, babaeng palabas. kung nag-suffer ikaw, no, sa isa ka relasyon, Kung may kapal sa'yo, ginaabuso ikaw, it's time for you to go out from that abusive relationship. unang buhay dito susukuan. Sa tanan, mga abyan, no, nga mga ma-interview naton diri, no, sa programa Babae Ka, isagid always, no, sa ginahambal nila. Pinagkailan pa man, babae ako. Ang courage, it starts with yourself. Kinahanglan nimo, no, sang courage to go out from something na nagasuffer ikaw. Kinahanglan nimo, no, nga magpanindugan. Iti as long as wala ikaw nagapanindugan, as long as you are allowing other people to abuse you, wala gid sang may mabago. Kayang-kaya ko, sinuwala ko sa buong bansa. Samtang naman, no, ang mensahe naman ni Ma'am Faith, no, for those who would like, no, nga mangin isa ka pulis, nga kababaihan, no, nga luyag mangin pulis, hambal ni Ma'am, no, first gid antes pa man ikaw, no, mag-apply or antes ikaw magsulod, kinahanglan nga desidido ikaw. Hindi mga benlango-lango, no, ang ubras ang aton nga kapulisan, nabatian naton kay ina, no, 24/7. Salit ko nang di paapi. Balaan nato, no, bisan holidays, gani bisan special occasions. Miss inis ang aton nga kapulisan bangod nga ti kinahanglan ang ilang pagserbisyo. So when you enter, no, if you want, no, nga mangin isa ka pulis, i-think mo na nga daan, kaya mo bala mag-miss, no, sa mga special occasions with your family? Kaya mo bala, no, nga mangin handa 24/7 just to serve? Kayang-kaya ko, sinuwala ko. And for those naman nga ara na dira, no, sa aton nga Sigawan pagserbisyo, ambal ni Ma'am Faith kaina, no, know your purpose more than the salary, more than, no, sa sweldo nga inyo na bato. Kinahanglan balaan nimo kung ano ang imo nga purpose bilang isa ka pulis. Know your worth, no, sa sina nga pagserbisyo. tutupad sa usaping sa ekonomiya. Kaya ang pagtaw ng media sa kabataan.
Isa man mga abyan no sa nanamian kung nga ginhambal ka ina ni Ma'am Faye. Kung ara ikaw dira no sa isa ka profession, I think you are going to do anything no, or you are going to give your best. Kung nagalantaw man o kung wala, kinahanglan ang best amo ang imo nga obrahon sa pagserbisyo. Kabay pa no sa mga kauturan nato no, madamo nga na-inspire subong no sa aton nga bisita. Once again kay Police Lieutenant Colonel Mary Faith Sopero, madamo gid nga salamat. Ako si Juana, babaeng palaban. Basahon nato no ang mensahe ni Ma'am Sheila May Sangrines. Sang Iloilo City Police Office, the original nanay police of ICPO WCPD. And we hope no ma-interview pagid nato ng iban pagid nato no nga mga padunggan sang PROs. Shout out kay Ma'am Ruth Laudato no, si Ma'am Ruth ang labing una naton nga guest diri no sa programa Babae Ka way back to November 2024 sa first edition sang Babae Ka. Kudos sa aton nga mga babae nga pulis na profession dominated by men no, nag-excel ang aton nga kapulisan, and we thank them no sa inyong pagserbisyo. So once again no, sa mga kaupdanan dila ni Ma'am Faith no, sa mga supportive colleagues no ni Ma'am Faith ug syempre sa iyang family, thank you so much. Philippine Standard Time, 1:59 sa hapon. Unfortunately, mga abyan, wala na kita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babae Ka. Bantayan mga abyan, next week no ang aton nga mangin dinapit nga bisita diri sa programa Babae Ka, mga abyan. Isa sa mga nabuligan sa idalom sa Sustainable Livelihood Program sang DSWD6 pinaagi no sa paghatag sa iya sang financial assistance. Mga layunin, karapatan sa mga usapin. Nabuligan siya no sa iya nga everyday nga kinahanglanon kay syempre sang iya man nga pamilya. So bantayan ina mga abyan next week, April 14. Thank you so much sa inyong nga pagtutok subong nga hapon sa mga nagliso sa ila radio sa 585 AM kag sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. And thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter Sir Vermore Aventura. Mga ben ako nalanggid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babae Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.